Hello guys, share ko lang itong ginawa nating system para po ito sa mga kapis-wifi natin na nahihirapan sa pag-remote o pag-monitor ng kanilang mga vendor machines. Napaka-importante po na meron tayong access sa vendor natin lalo na sa malalayong areas para malaman natin kung ano ang status at sales kasi magkakaroon tayo ng real-time access sa dashboard ng ating vendor. Even outside sa iyong network, kahit mobile data ang hanap mo ay pwede mo pa rin itong access. So, advantage po ito guys kung meron kang isang area na marami ang vendor. Kasi lahat ng vendor sa area na yun ay mariremote po gamit itong system. So, madali lang ito gamitin guys. Ang kailangan mo lang ay isang Orange Pi 1 board at SD card para sa pag-install ng image. So sa video na ito guys, i-demo ko kung paano mag-install, ma-activate, at paano gamitin ang system. So start tayo guys. Ito yung gagamitin natin Orange Pi 1 at saka SD card. Next yung gawin guys, meron na kayong link. I-open nyo lang ito. Copy. Tapos punta kayo sa Google Chrome. So i-paste nyo lang. And then i-download nyo ito guys, isa-isa. Download. Okay, so yung guys, since meron na akong files, at wala itong download. So guys, so ang gagawin natin ngayon is install natin yung Balena Etcher. Once na-install na guys, bang lang itong flash from file. Na-search yung download niya guys. Sa akin is dun sa desktop. Ito na folder. So ito yung image guys. Kaya na lang. Ready na niya na yung SD card. Yan, so magpapapyan guys, format nyo lang. Start. Tapos ito guys. Yan, so madidetect nyo yung sticker nyo guys. Tapos click nyo yung flash. So hintayin na natin guys na matapos.
So, ayan guys, tapos na siya mag-flash. So, close na yan to, tapos, insert USB drive. So, ito yung SD card natin. So, ito siya guys. Long load natin guys. Insert natin siya dito. Yan. So, dito sa demo natin guys, nagamit lang ako ng custom board kasi wala akong power supply na 5 volts para dito sa pit ng Orange 5. So, nagamitan natin ng custom board. Kasi yung ating power supply is 12 volts. So, kung meron kayong 5 volts ng power supply na direct dito sa pin is pwede naman guys. Itong custom board is optional lang ito guys. Yeah. Guys, so magka-mount na yung custom board sa ating Orange Pi. So, ang next natin gagawin guys, pay natin yung diagram. So, ito siya guys. Ito yung ating page controller, which is yung ito siya. Tapos meron ako ditong ISP router. Ito. Saka meron din akong test window dito guys sa ginawa ko niya. So, ang gawin natin guys, sundan na natin yung diagram. Kung mapapansin nyo guys, may switch up dito. So, pwede rin yan guys. Pero, ang gawin natin yan is yung basic lang muna. Galing sa ISP. I-connect natin yung ating Orange Pi. Tsaka, kama ISP. Direct to window. Ito guys. So, ito yung ISP natin. Tanggalin mga natin itong ganito. Ito guys, yung ETP na ito. Dahil nito sa ISP puntang router. So, ang gawin natin ngayon is connect natin yung anti-board. Orange Pi. Yan. Tapos, saksak natin dito sa likod. Kahit saan yan guys, pwede nang lagay.
Tapos, yung window natin guys, is connected pa rin dito sa ating high-speed router. So, ito na yung diagram guys. Ito yung matrix bridge controller, which is this one. Papunta ang high-speed uno per router. Yan. Kaya, tapos, galing sa high-speed router, papunta ang window. Itong tap, yung ititik. Yan, papunta yan doon sa 5D5. Yan. Makabilang setup kasi itong guys, window natin. Yung white na UTP guys, papunta yan sa loob. Connected dito sa Orange Pi. Sa Raspberry Pi pala guys. Raspberry Pi yung ginamit ko dito guys. Yan. Kita ba? So, nakatawa nyo rin guys. Maka-always on kasi yung flash ng camera. Ayan. Oh. Guys, so, LAN 1 tsaka LAN 4. Yung LAN 1 ng 5v5 is pupunta dito sa LSP. Tsaka yung LAN 4 ito yung sa Raspberry Pi. Yan sa loob. Okay, so, yun na yung diagram natin guys. Gawin natin ngayon is power natin yung matrix bridge controller. So, dito guys, na-detect na ng ating router yung matrix bridge controller kasi may ilaw na yung LAN 1. Yan, LAN 1. Ang LAN po is yung sa papuntang window. So, yung LAN 2 is vacant. Since na power ng ating bridge controller, tsaka kompleto na yung ating yung diagram, i-access na natin yung dashboard. So, ang gawin na natin is make sure natin na yung phone natin is connected sa Wi-Fi kung saan nakakonect yung ating bridge controller. So, sa PISCO, ito yung ISP 5G. So, ito naman siya. Punta tayo sa browser. Tapos, kung under yung device na ginagamit nyo guys, type nyo lang dito matrix bridge. Colon 80.1. Kung iOS naman guys, gawin nyo lang dito is matrix bridge .local. Hindi kasi gumagana ito sa Android yung .local guys. Kaya
gagamitin natin is 8081. So, itayin natin yung local ng nalabas. So, kailangan natin panitan. No? Depends. 8081. So, tayin natin. Icer. Atik edge. Colon pala. 8081. So, yan yung login page na guys. So, by default, username admin, password admin pa rin. Ilang. So, dito guys, makikita niya na yung dashboard ng ating edge controller. So, meron sa status, routing, peers. Ito yung IP ng ating Orange Pi. Tsaka dito yung device ID, device information. Time niya. Diyan din temperature, CPU usage, LAN subnet, LAN IP, tsaka virtual LAN. So, mas maganda guys, dito natin tingnan sa laptop. So, connected na lang tayo sa ISP 5G. Punta lang tayo sa browser. Tapos dito sa laptop guys, pwede na depends. Local yung type natin. So, same lang din. So, ito na yun guys. If ever guys, hindi ma-open yung matik sila local, so pwede nyung gawin is dito sa phone. Kung connected kayo sa Wi-Fi, punta lang kayo sa settings ng Wi-Fi mo. Sa akin is ito pong sisi. So kung hindi ma-open guys, tingnan nyo lang yung IP ng inyong page controller. So, punta kayo sa connected clients. Sanapin nyo yung notification. So, ito guys, yung IP nga is 192.168.1.5. So, if ever magka-problema kayo sa Matic Edge, Polon 8081, pwede yung gawin is direct na kayo sa IP 192.168.1.5. Ayan. So, automatic, makapasok na kayo sa kanyang login page or dashboard. So, yung IP nga guys, makikita nyo rin dito sa dashboard yan. So, ito yung 192.168.1.5. Same lang doon sa router IP. Okay, so, ngayon guys, makikita nyo dito, status niya. Sa ngayon, deactivated pa siya kasi kaka-flash natin, di pa natin activate. Ito yung IP ng Orange Pi. So, protected yan. Hindi mo pwedeng i-remove. Meron din network scanner. Yan.
pwede niyong tanggalin ito. Tapos, after nyo nag-scan, reflect dito yung mga devices na na-scan. Tapos, pwede nyo rin i-sync. And then, dito sa right part, meron ditong device ID sa device information. Ito yung kailangan natin guys para sa Active Vision. So, dito rin, uptime, temperature, shipping usage, CPU cap, LAN subnet. So, itong LAN subnet, yes, ito yung subnet ng inyong ISP. So, tingnan natin. Kasi ang ISP natin, na-access siya. Tuwan. Yan guys. So, kita yan dito guys. Yan. Yan guys. Yun yung subnet ng router nyo. Kasi yung IP address niya is 192.168.1.1. Yan. So, save na yan dito. Yung first 3 octets. 192.168.201. Yun lang IP. Ito yung IP ng Orange Pi. Na kinuha niya doon sa ISP. Tapos ito namang virtual LAN subnet. Ito yung assigned subnet sa Orange Pi. So mamaya guys, kung ma-activate na ito, magbabago itong LAN subnet. Dito guys, wireless clients, dito kayo pwedeng mag-add ng mga clients. For example, meron kayong phones, laptop. Pwede nyong gawan ng configuration via AdPeer. And then, magiging connected na siya sa iyong network. So, meron ding mga buttons dito, reboot, shutdown, change password, logout. Tsaka ito, yan nyo lang ito guys. May password din naman yan, so para na-reset. So, nilagay lang yan natin para for debugging purposes. So, for example guys, hindi pa kayo activated. Gusto nyo mag-add, hindi yan magpupusin. Hindi error yan. Tsaka may nakalagay na activation required. Same din sa network scanner. Nag-click mong scan na hindi pa activated. Nag-error din yan. Disable po siya. So, ang gawin nyo ngayon, if ever tapos na ngayon, dito na kayo sa dashboard, hanapin nyo yung download nyo na Messenger format. Open nyo lang ito. Right, tapping nyo lang. Tapos, punta kayo sa message kami sa Facebook account namin. So, yung Facebook account namin guys, search nyo lang Edge Solutions. Yan. So, punta lang kayo dito sa Facebook. Yan, ito yung account natin guys. So, para ma-message nyo kami, punta kayo sa Messenger. So, yun lang din. Search lang din Edge Solutions Center. So, lalabas itong Edge.
So, message lang kami guys sa format. So, input nyo lang yung required. Required yung name, system. Dito sa system guys, since ang Matic controller yung pa-activate natin, tanggalin natin yung Matic PC timer. Kasi pang conducting ng Matic PC timer natin. So, under na pa siya. Ongoing pa siya na budget. Tapos ito guys, palitan lang yung device ID. So, makukuha nyo yung device ID dito sa dashboard. So, highlight nyo lang tapos copy. Balik kayo sa simple. Paste na lang. Sa subscription type naman guys, so meron tayong trial for 2 days. Tapos yung subscription, minimum po ito 1 year. So sa trial guys, kung hindi kayo magka-trial mo na, tanggalin nyo lang yung subscription. Tapos dito guys, optional lang tong contact number, email address, tsaka location. For ano kasi ito guys, for future use kasi, if ever mayroong mga network problems, so inform namin kayo via telephone number or email address. So dapat automatic na yan. Pero ano pa yan? Ongoing pa yan na development. So, kung gusto yung maglagay, pwede naman. So ngayon, ito lang muna record. Send lang guys. Okay. So, once maka-receive na namin yan, i-activate pa namin. Ayan, activate na guys. So, mag-reply kami. Ayan, activated. So, meaning, na-activate na yung trial request. So, punta tayo dito sa notification controller. So, yung status na is nagiging activated. Yung routing na nagiging on. So, dito guys, mapapansin nyo, yung 10.0.12 kanina naging 10.0.1. So, dapat mag-refresh yan siya guys. Kung di naman, i-refresh yan lang. So, ito na ngayon yung assigned virtual LAN subnet natin, 10.0.4. So, pwede na tayong guys, add lang peers or mag-scan. So, itry natin network scanner guys. Itong 0 to 81 guys na perfect sa orange tie kasi ito. Kapag nakalagay natin dyan, pag mag-scan ka, na makikita mo lang is yung mga orange pipe. So, try natin. Yung nakikita niya na orange pipe guys, is ito lang yung sarili niya. 1.5. Kasi, wala naman talagang ibang orange pipe na napakonect dito sa aking network. So, dito, ito yung ISP natin. Yung orange pipe, ito lang, which is yung edge controller. Tapos ito, Raspberry Pi kasi ito. So, ngayon guys, if ever gusto niyang tingnan ano yung mga devices na connect sa network, tanggalin niyo lang yung prefix. Scan kayo ulit.
So, ito na yung guys. So, nakikita niya yung ISP router. Ito yung 1.1. Tapos, ito yung ibang mga devices na nakakonect. Ito yung sarili niya. For example guys, hindi natin alam kung saan dito yung ating window. So, pwede natin tingnan doon sa ating ISP router. Ito yung IP niya, 192.168.1.19. So, since alam mo na kung ano yung IP ng window mo, at alam mo kung anong system, for example, ito nilagay ko is Ado kasi. Select mo lang yung Ado. Tapos, bigay ka lang ng name for identification. For example, test window. Mapapansin nyo guys, itong IP niyan, yung first 3 octets, mapapalitan ng 10.0.4. Tapos ma-retain yung last octet niya. So, magiging 10.0.4.19 siya once isi-save natin. So, masisave yan siya dito sa baba. Kaya natin guys. So, ito na siya ngayon guys, 10.04.19/admin. So, automatic din guys, once is-select nyo as Ado, maglalagay siya ng /admin sa dulo. If ever naman, Wi-Fi 5 guys, iba din yung result niya. So, for example, ito, try lang natin. For example, Wi-Fi 5 dito, send natin. Papansin nyo guys, iba yung link. Send natin. Yan guys. So, meron siyang HTTPS tsaka /admin sa dulo. So, iba din yung link para sa Wi-Fi 5. Sa LPB naman guys, for example, ito LPB, tayo lang natin. Halos magkapareho lang sila ng link ng Ado. So, diba? 10.0.4 pa rin. Pero, 2 yung last yan, which is 2 dito sa LPB sample /admin. So, save na siya sa Ado at saka LPB. Magkaiba lang ng Wi-Fi 5. So, meron pang mga ibang system guys, hindi ko palang natry. So, pwede natin nang explore. Pero sa ngayon, ito muna. Kasi ito lang yung available na system, OS na ma-download ko. Ado Wi-Fi 5 to LPB. So, ngayon guys, para ma-access mo ito guys, for example lang, sa laptop, kailangan mong mag-download ng WireGuard na application. Or install like so. Kasama rin yan sa file na binibigay ko guys. Ito. So, install nyo lang ito guys. Pag lumabas na yan guys, sabihin, install na yung WireGuard na application. Punta lang kayo dito sa page controller. Tapos add nyo yung laptop. Ito guys, kung gusto nyo lang na ma-access nyo yung window via laptop. Ito natin. So mapapansin nyo, isa pa lang dito. Once add tayo yung laptop dito, naparoon siya ng additional dito. Tapos, gawin nyo ngayon is, view text lang kayo. Copy nyo ito guys.
then punta kayo sa World Trade. Tapos, ito sa araw, empty. Pacing lang. Nagaling ito. Tapos si pacing nun. Pinapinakan na. Ipailang yung kahit ano. Tapos yun. So, before natin i-attend yung test na natin. Close na natin ito, guys. So, hindi pa activated ang word grade sa laptop, guys. I-apply natin access ito, di ba? Dapat hindi natin siya ma-access. Delete na natin ito kasi hindi naman talaga ito bendo. Ito lang yung bendo natin na actual. So, once i-click ko yan, hindi yan open. Hindi siya open, guys. So, ito sunod natin. Kailangan mag-activate tayo sa word grade na application. Ganun. Yan, meaning, activated na siya, guys. Pwede nyo na i-close ito. So, ngayon, test natin, guys. Dapat na-access na natin itong link ito dahil connected na ang ating laptop sa network. Na-bind na siya sa network ng page controller. Click natin, guys. So, ito na, guys. Access na natin yung dashboard ng Lendo. Tayo na itong open. Yan. So, ito na yung dashboard ng ating Lendo, guys. Real-time to. Pwede kayong mag-check ng series. Tingnan nyo yung mga connected devices. Ito yung sa add-on na dashboard, guys. So, sa phone naman, guys, para ma-access natin itong link na ito, gamit yung phone natin, gawin nyo lang, i-add nyo yung phone dito sa peers, ya. Peer. Tapos, dito sa phone, guys, punta lang kayo sa Play Store. Tapos, hanapin nyo yung query type, install lang. Ito, guys. Sorry. So, papansin nyo, guys, mapa-offline pa siya kasi hindi pa na-activate dito sa phone. Kaya tapos na, magtanong natin, add tunnel using the button below. Tapos, scan tayo, guys. Pwede tayong nag-scan dito. Lugar. So, alam nyo lang. Tapos, dito sa akin na, guys, page control dashboard. Hanapin nyo yung phone. Tapos, pwede nyo show QR. Lalabas yung QR. So, scan nyo lang. Nakama tayo ng phone. Yan. Importante ang QR. Tanong nyo yung tanong lang. Ganyan. Tapos, create tunnel. O, once, ano na yan, guys? Na-add na yung tunnel. Kailangan nyo i-on. Para mag-online siya dito. Pagping mo lang, guys.
Ayan, so automatic siya guys. Nag-online dito. So, test natin sa phone. Since alam mo na yung IP ng vendor mo guys, pwede na pa yung mag-direct dito sa Chrome. Type lang. Then, .co.admin admin. Tapos, enter. So, meron na kayong access guys sa inyong vendor. Kaya natin mag-login. Yan, so nakapasok ka kayo guys. So, kung makikita nyo dito guys, ito yung IP ng ating vendor. Yung series yung magka-click dito kanina sa Tuxcan. Yung nakulit yan. Real time po ito. Sa mga Wi-Fi devices. So, kahit nakaon nito guys, itong worldwide, kailangan guys kasi hindi naman siya nagkukunsyon ng internet. So, normal pa rin yung speed na nakukuha nyo sa inyong internet kahit nakaon ng worldwide. Yun. So, sa ating so, kahit i-close nyo yan guys, yung Warrior na app, kung magana pa rin yan. Yan natin ulit. Guys. So, pag naka-off ito guys, ma-enter, hindi talaga yan gagana. Ayun, guys. Yes. Let's say to the server subject. So, meaning, di siya naka-access. So, ayun nga mag-load kasi hindi ka connected sa Wi-Fi. So, dito guys, meron nga yung delay. Later, mag-offline yan. Wala talaga access. So, kailangan natin yun ulit guys. Kaya nung po. Pwede na nga i-close.
nakaulit doon. Ayan, nag-load siya ulit. So, since alam niyo na yung IP ng vendor guys, ito, pwede nang gawin is i-saving siya as bookmark. Ganun lang ito. O style, saving by bookmark. So, next time na gusto nyo check yung vendor, no? Diretso na kayo sa bookmarks. Guys, three dots, bookmark, go by bookmark. Yeah, click nyo lang. Automatic yan, mag-open. So, try natin guys. Magugulong tayo ng going dito sa itong vendor. So, refresh na natin. So, ngayon, 2 pesos pa siya. So, ngayon guys, meron akong isang phone dito. Connected sa ating vendor. So, yung set ako ngayon, so ito guys, ito lang. Ito yung vendor 2.4G. Ito yung SSID ng ating vendor guys. Ngayon, nag-insert tayo ng phone. Yun. Yan guys. So, yan paying. And then, check natin sa guys. Sa dashboard. Nga fact, magiging core na ito. Ito siya natin. Yan. So, merong connected na isa. So, tayo pa natin nagulog ulit guys. Piso guys. Yan. Tapos, click natin the pay. Yan. Click natin ulit. Pwede din natin ito guys. Ito. Then, ito yung that. Kasi connected ito directly sa ating window. So, details. Yan. So, lagyan lang. Lagyan. Yan. Meron siyang 5 pesos. So, same IP.
And then, check natin dito sa ating home. Version natin. Dapat magiging 5 pesos na ito. And 5 pesos. So, version ngayon guys. Ito sa phone. Version natin. 1 connected 5 pesos. Check natin ulit. Tapos refresh. Okay, so ngayon guys, quick recap. Tayo dito sa ating diagram. Ito yung ginawa natin guys kanina. Ang galing na natin ng section. Yan guys. Ang ginawa natin kanina, yung ISP1 router. Ito yan siya. Ito yung multi-page controller. Ito yan siya. Connected sa ISP1. Tsaka yung window natin, test window. Connected dito sa ISP1. So, remember guys, gusto nyo maraming window yung ma-detect na natin each controller, pwede naman marami ang inyong window, meron kayong switch out gaya ng ganitong setup. Yan. So, example, ito yung isang area nyo. Meron kayong isang window. Tapos, sa isa namang area, na lip sync kayo. So, example, meron kayong dalawang window na pinadoon. Magiging setup yan is ganito. Latag kayo ng fiber ba or DTP or P2P. Tapos pagdating doon sa pangalawang area nyo, meron kayong dalawang window. So, automatic magkikita pa rin yan yung edge controller. Kung naka-switch up kayo, basta huwag lang naka-router. For example guys, ito yung setup. Okay, ito yung tatlong window ma-access na edge controller. For example, maglagay kayo ng router dito guys. Yan. Ang mangyayari dito guys is yung dalawang window nyo, kung itong lagay nyo dito is router mode, router mode siya, so hanggang dito lang yung ma-access ni edge controller. Kasi yung router is nagpo-provide siya ng sariling IP address or meron siyang sariling DHCP server na kung saan siya na yung magbibigay ng IP address dito sa dalawa. So yung edge controller natin is hanggang dito lang siya. So yun yung disadvantage yung meron kang router sa gitna. Pero kapag yung router mo is pinalitan mo ng or meron siyang access point mode, AP mode, gaya nito. Ayan. So, automatic yan. Kung ito naka-AP mode,
is yung tatlong window, mga-fix pa rin nga. Una, yung isa. Tapos, yung window 2 at saka window 3. Meron pa rin access yung ating controller kasi ito pa rin yung nagbibigay ng IP sa kanya. Ito lang kasi yung tinitingnan ni edge controller kung sino yung mga client niya, yun lang din nga sasabol niya. So ngayon guys, i-share ko sa inyo yung network ko. Meron tayong tatlong high speed, low fidelity converge. Tapos, meron tayong makutik. So, nakamerge yung tatlong high speed yan dito sa ating makutik. So, pagpalagay nyo lang ang makutik ito. Ito yung ating router na na-assign ng mga IP sa lahat ng devices. Window, TV, cellphone, laptop. So, lahat na nakakonect dito sa switch hub. So, ngayon, yan. Tingnan na yung setup natin. Makikita nyo itong blue na UTP. Ayan. Blue na UTP. Galing yan sa kabilang room. So, hindi ko na mapakita kasi malayo. Connected yan dito sa main switch hub ko. Papuntang ISP router natin. So, ito siya. So, dito natin ilagay yung ating edge controller kanina. Yan. Connect dito. So, ang na-access nga lang is yung itong test window natin. Ngayon guys, try nating palitan ito. Itong from router mode to VP mode. So, napansin nyo kanina yung na-access guys, ito lang isa. So, ngayon, once naka-IP mode na siya, dapat makikita niya na itong window. Saka iba pang devices na naka-connect sa ating network. So, palitan natin yun ng IP. Ito, example. IP na siya. So, access natin yung dashboard dito. Ito guys, yung operation mode niya kanina is router mode. So, palitan natin siya ng access point mode. See. So, ito. Ngayon, mag-reboot yan. Hindi na pala. Yan. So, ngayon, since pinalitan natin ng access point mode dito, yung mga IP nito, tsaka yung window na nakakonect sa kanya, is mababago yung IP kasi iba yung subnet nung router ko dito, yung MikroTik. Naka 192.168.50. Ito kasi kanina. Naka 192.168.1. So, kailangan natin restart ito. Tingnan natin. Ayun. Tsaka itong window. Saksak yan dito. Yan. Power off na siya.
Try natin ulit. Ngayon. Puputing pa siya. So ngayon guys, kaibig mo na itong router natin kanina. Ito na yung setup niya. Ang nangyayari dito is magiging extended yung IP from MikroTik papunta dito. So meaning, itong edge controller natin, meron na siya dito sa ating MikroTik na router. So i-check natin guys kung nag-boot na ba yung ating edge controller. Connected lang tayo sa HP 5G. Try natin dito yung MikroTik page at local. And so na-open siya guys. Type natin yung password. Ayan, so nakikita nyo guys, nag-iba na yung IP na dito. Naging 50.83 na, pero same pa rin yung virtual LAN. So for example guys, wala kayong idea kung ano yung IP, hindi siya nag-open dito sa MikroTik at local, pati dito sa phone nyo. Ang una nyo gawin is punta kayo sa inyong router. So, since naka-IP mode na itong router kanina, ito. So, hindi na natin siya ma-access. Yung ma-access lang natin is yung MikroTik na. So, kita natin dito sa ating IP. Yan. 128.50.24. So, yung router IP natin is 128.68.50.1. So, try natin dito sa browser. Yun guys, so nakikita natin yung MikroTik. So, medyo maliit lang tingnan, pero mas maigi dito natin tingnan sa laptop. Same pa rin guys, yung IP ko lang ito. So after ito guys, kailangan kong i-hide yung mga client things for their privacy na lang din. So mag-skip ako dito. Ito, naka-hide yung dapat pa yung comment. Ito yung ating PPOA client. So, gawin natin dito para malaman natin kung ano yung IP ng edge controller. Punta tayo dito sa lab. And then, hanapin natin yung pinakahuling MikroTik page na na-assign ng DHCP server. So, ito siya guys. 128.168.50.83. So, ngayon, meron ka ng idea kung ano yung IP ng MikroTik page. So, pwede mo nang i-access sa iyong
Terus natin ito, pwede mo na i-upload sa iyong phone. Yan guys. So, na-access mo na. Tayo natin sa ating page, hindi pa rin ito download. Ayan. Yan, hindi. Kasi may problema sa pag-resolve. Dito, kung Android. Kaya, kailangan natin malaman kung ano yung IP. Pero kung may laptop kayo guys, mas mabilis kasi connect nyo lang sa fixed point nyo. Tapos, natipid lang. Yan, matipid sila local. Hindi. So, automatic yan guys. So, dito guys, malalaman mo na kung ano yung IP. Yan. So, pwede mo nang i-access sa phone. So, dito naman tayo sa laptop guys. Pwede natin i-try sa phone. Login. So, na-access pa rin yun. Dito naman tayo sa laptop guys para mas klaro. Yan. So, kanina guys, nag-scan tayo ng 0 to 81. Yung sarili niya lang yung nakikita niya. Ito. Kasi naka-router code siya. Ngayon, pinalitan natin access point. Tingnan natin kung makikita niya ba yung ibang orange file dito sa ating network. Ito tayo. Ito, orange file lang muna. Scan natin. Yun guys. So, nadagdagan na. So, marami siyang nakikita ang orange file. 49, 50, 22, 27, 81, 149. Ayan. Ito yung sarili niya. So, ngayon guys, kung try natin nung check kung ilang yung connected or paano yung mga devices sa connected, tanggalin natin yung benefits. So, lahat na ito, scan natin. Yan. So, ito yung lahat na devices sa connected sa ating MacBook. So, lahat na ito, merong TV, cellphone, laptop, routers, window. Yan. So, mag-test tayo guys. Test natin yung mga orange file lang. Orange file muna. Ito guys, meron tayong mga ano dito. Siyempre, alam ko na to. Itong IP na ito is Wi-Fi 5 ito. Pwede ko siyang gawing ito Wi-Fi 5. Tapos, sulit ko dito. Yan. Yan guys, meron siyang link na na-add din dito sa save devices. So, meron pa tayong LPB dito isa. Ayan, LPB ito. LPB. Save lang natin. Mga actual na ito guys Ito kanina guys. Ito yung IP ng Raspberry Pi kanina, pero since nagpalit tayo ng router, so possible mag-iba din to. So, mamaya natin i-test ito ng bago. 37.149. So, ito guys, yung window na ito, nasa malalayang lugar pero connected pa rin sa ating MacBook. So, itayo nating
kaya na pinilaksis. Tawa na, ito baby. Check natin kung talaga tayo ng online. So, click lang natin. Okay, tayo pala ito. Tama na yung LPB. Yan. PB. So, automatic. Doon tayo sa laging page. I-type natin. Yan. And so, yan guys. Nakita natin na tayong access sa TV natin doon natin na nasa remote area. Yan. So, ito lang yung settings niya. Ito naman wifi private tayo natin guys. Click lang yan. Tapos, punta ko sa advanced. Proceed. Matit yan. Punta sa login page ng wifi play. So ito guys, window ito ng client natin dito amin. So, mayroon lang akong IP. IP niya kasi, client namin ito, nagbabayad siya na sa amin naman. Tapos rin ito yung pinag-supplyan niya na gamit niya is wifi time. So, for testing, once ma-access natin yung login page, automatic, pasok natin dito, nalagyan natin yan. So, hindi ko lang siya password niya. So, hindi na natin ma-open. Tapos na natin, ito, itay natin, ito, I'm sure, iba na to kasi, nag-iba na tayo lang saglit. Pwede natin i-check kung ano talaga yung IP niya ngayon. Ito tayo sa so, check ko muna guys. Kalat po na tayo sa window. Ayan. Plus. Then, advanced. So, ito yung kanina guys na 10.0.4.19. So, check natin kung ano yung ating say na iba na tayo ng subject. Ayan. So, nagiging connect to doon sa setup 50.90. Ngayon, kung i-access natin ito, wala na itong pupuntahan kasi hindi na ito yung window natin kanina. Check natin. Yan. So, wala na siya. So, since alam natin kung ano yung IP nito, so, pwede natin i-scan dito para ma-save natin. Tanggalin natin yung orange bar. Tapos, hanapin natin yung 0.98. So, pwede tayong find dito. Yan. Undo. Yan. So, nagiging 10 that's for the 20. So, since connected tayo sa world guide, natin. So, check natin.
Hmm. So, ito pa rin siya guys. Compare natin. Session. Time. 18 minutes. 83 seconds. Ito naman, check natin. 18 minutes. 59 seconds. So, ito yung test window natin tingin. So, yan guys. Kung may questions kayo, visit nyo lang kami sa aming Facebook account. Yan, ito po yung Facebook account. Tapos, meron din tayong Facebook page. Market Solutions. Yan. Same yung profile picture. So, kung mag-message kayo guys, pwede dito sa Matic Solutions na page, pwede din doon sa Matic Edge na Facebook account. So, kung may concerns kayo guys, chat nyo lang kami. Thank you for watching. Okay, let's go.